ayusin na po ang salaysay mo. Matapos ma-identify ni Colonel Leonardo na ang target ay si Wesley Barayuga, sinabi mo sa kanya na tinanggap mo na yung assignment, hindi ba? Nung pagtawag sa iyo, tinanggap mo na yung assignment. Opo. Na operatan, papatayin si Attorney Barayuga. Ngayon, anong sinagot mo sa kanya? Hindi ba sinabi mo sa kanya? Yes, sir na lang po. Hindi ba sinabi mo sa kanya na, Sir, magsa-surveillance ako, i-verify ko muna kung sino yung target. Hindi po ba? Opo. Okay. Kasi nga po, government... dahil hindi mo kilala yung Wesley Barayuga. Opo. Kaya sinabi mo kay Colonel Leonardo, Colonel, gagawa ko ng sarili kong investigasyon. Pero ang sagot sa iyo ni Colonel Leonardo, ang sinabi sa iyo, hindi mo na kailangan mag-verify o mag-imbestiga dahil bibigyan ka na lang ng profile at saka mga information ni General Manager Garma dahil siya ang nag-utos na ipapatay si si General Barayuga. Hindi po ba? Opo. Okay. Dito tayo sa paragraph 8. So, inutusan ka na ni Colonel Leonardo na patayin si Wesley Barayuga, tinanggap mo na yung assignment, at nung tanggapin mong assignment, sinabihan ka na ni Colonel Leonardo na maghanda ka na para sa ating proyekto. Anong ginawa mong paghahanda? Sir, nag-recruit po ng angkop na tao para po sa trabahong inaatas niya sa akin, sir. Hello po mga ka-viral, welcome back to this YouTube channel. Latest update ngayon, tukoy na kung sino-sino at ano ang tunay na mga motibo ng pagpaslang kay Wesley Barayuga. Police Lieutenant Colonel Mendoza, pinangalanan na kung sino ang nag-utos sa kanya para gawin ang isang masamang bagay. Sina Colonel Roriana Garma at Colonel Leonardo ay wala ng lusot ngayon dahil sa mga matitibay na mga ebidensya laban sa kanila kaugnay sa pagpaslang kay Wesley Barayuga. Naging CIDG Chief si Colonel Roriana Garma ng Davao City at Cebu City noong administrasyon ng Pangulong Duterte. Siya din ang itinuturong isa sa mga utak sa pagpaslang sa 3 Chinese drug lords sa Davao Penal Farm and Colony. Dahil sa espesyal na korelasyon nito sa Pangulong Duterte, ay tinitingala siya ng mga miyembro ng PNP na nasa ilalim niya. Kaya anuman ang iutos nito ay kailangang sundin. As si Colonel Leonardo naman ay malapit din sa former president, kaya nagiging sunod-sunuran sa kanya ang ibang mga miyembro ng PNP dahil sa takot na mapag-initan at matanggal sa serbisyo kung sakaling hindi susunod. Naging emosyonal si Police Lieutenant Colonel Mendoza habang inilalahad ang kanyang nalalaman hinggil sa nangyari kay Wesley Barayuga. Narito ang bahagi ng investigasyon ng Kamara hinggil sa nakakakilabot na papel ni Colonel Roriana Garma at Colonel Leonardo kaugnay sa Barayuga case, War on Drugs at AJK. Ma-comply ko po sa kanya. In short, Mr. Chair, si Colonel Mendoza naghanap na ng tao na gagawa nung pagpaslang kay General Barayuga. Hindi ba, Colonel Mendoza? Yes, Your Honor. At sino pong nahanap mo na makakatulong na gawin yung pagpaslang kay General Barayuga? Your Honor, ang nakita ko po si Nelson Mariano po. Ipakituro nga dito, Mr. Chair, Colonel Mendoza, sino si Nelson Mariano? Ayan katabi mo. Ito po si Nelson Mariano. Anong sinabi mo kay Nelson Mariano? Sabi ko niya na maghanap siya ng angkop na tao para sa trabahong to, Your Honor. In short, sinabihan mo si Mr. Nelson Mariano maghanap na ng hitman. Opo. Maghanap na ng hitman na siya ang papatay kay General Barayuga. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Bakit mo kilala itong si Nelson Mariano? Isa ko po siyang informant nung dati po sa regional, nung nasa RDEO pa po ako ng NCRPO. Bakit, Colonel Mendoza, siya ang napili mong
na maghanap ng hitman? Kasi po, sa pagkakalam ko, siya yung may kapasidad at may network po sa ganitong larangan ng trabaho po. So sa pagkakaalam mo, si Nelson Mariano maraming kilala na mga guns for hire, hindi po Opo, ba? opo. Ito ay nangyari nung lahat ng ito, yung pagpaplano, pagkontak kay Nelson Mariano, ay nangyari bago dumating ang COVID pandemic, hindi po ba? Opo. So ang nangyari, hindi natuloy yung proyekto. Hindi natuloy yung operation, nagantay kayo ng ilang buwan. Opo, Kasi Your Honor. nag-lockdown na nung pandemic, hindi po ba? Opo. Okay. Dito sa sinumpang salasay mo, sa paragraph 9, dahil lumipas na nga ang ilang buwan, hindi pa na-implement yung plano na patayin si General Barriga, tumawag na naman po uli sa iyo si Colonel Leonardo at nakipag-ugnayan sa iyo. Hindi po ba? Tama po. At pagkatapos noon, tinawagan ka nung June 2020, hindi ba? Kasi yung unang tawag ni General o ni Colonel Leonardo, if I am not mistaken, was October 2019. Opo. February 2020. Nang pangatlong tawag na niya, yung June 2020 na, dahil minamadali ka na, dahil sinabi ni Colonel Leonardo, iniipit na siya ni GM Garma. Hindi po ba, Colonel Mendoza? Tama po, Your Honor. Ngayon, nung nakontak mo na si Colonel Nelson Mariano, tumawag uli sa iyo si Colonel Leonardo at sinabihan ka na may isang taong nagngangalang Tox na tatawag sa iyo, hindi ba? That day po yun na sa sir, sa Your Honor, na tumawag sa akin. The same time lang po yun. Tapos nag-relay siya na may talks na magkipag-coordinate nga daw sa amin. Na Yun ang tao makikipag-coordinate Opo. niya sa iyo. Anong sinabi exactly ni Colonel Leonardo sa iyo? Sino itong Tox na ito? Si Tox daw po, bata ni Ma'am Garma. Kung sa pagkakaalam ko, ang driver security. Mr. Chair, kung hindi ako ito Tox ay yung Tox na pinakita na litrato ni Chairman Dan Fernandez kanina, who is still employed with the PCSO, and sabi na nga ni Colonel Mendoza, tao at bata ni Colonel Garma. Nung tinawagan ka na ni Tox, anong sinabi sa iyo? Bali, sinabihan ko lang po siya na mag-coordinate siya kay Nelson Mariano po kasi siya po yung... So nung tumawag sa isa Tox, sinabi mo si Nelson Mariano na lang ang kausapin. Opo. Pupunta po tayo doon mamaya. Nelson Mariano, nung nagkausap kayo ni Tox, anong pinag-usapan ninyo? Magandang hapon. Binibigay niya po sa akin yung mga impormasyon, lahat ng detalye, sasakyan, at oras ng paglabas ni General Barayuga. So in short, binigay sa iyo ni Colonel Leonardo lahat ng information, whereabouts ni General Barayuga. Ang nagbigay po si Tox. Si Tox na ang Tox po. nagbigay. Ngayon, sa paragraph 12, Colonel Mendoza, nagkausap kayo ni Nelson Mariano at sinabihan kang nakahanap na siya ng hitman. Ano ang pangalan ng hitman na nahanap niya? Ang sabi ni Nelson, alias Luloy daw po. Alias Loloy. Opo. Ano naman ang sinabi ni Colonel Leonardo sa iyo, magkanong ibabayad doon sa hitman na si Loloy? 300,000 daw po galing kay Ma'am Garma.
So very clear na sinabi niya yung 300 piso na ibabayad kay Loloy na yun ang papatay kay Colonel kay General Barayuga ay manggagaling kay Colonel Garma. Yung po ba? Opo, Your Honor. Mr. Chair, the plan was set from the very beginning. Tumawag si Colonel Leonardo kay Colonel Mendoza, sinabihan siya na may operation, and then si Colonel Mendoza, kinontak naman si Nelson Mariano, and then itong si Nelson Mariano, kontak na naman yung Loloy na hitman, at saka nag-usap sila ni Tox na tao ni Colonel Garma. And then on July 30, 2020, nangyari na po yung pagpatay o pagpaslang kay General Barayuga, kung saan nakita po natin sa video, 2 beses na po pinalabas. Pagkatapos ng insidente, Colonel Mendoza, pagkatapos pagpaslang, ano na po ang sunod na nangyari? Sinong tumawag sa iyo? Tumawag po sa akin si Sir Leonardo na may binibigay po daw na pabuya si Ma'am Garma. Tumawag sa iyo si Colonel Leonardo na sinasabing meron ng 300,000 pesos para ibayad dun sa hitman na nagpaslang kay General Barayuga. Yung po Opo. ba ang sinasabi nyo? Opo, Your Honor. So, sinong tumanggap ng 300,000? Si Nelson Mariano po. Sinong nagbigay ng 300,000 sa iyo, Nelson? Si Tox Si Tok. Pagkatanggap mo ng 300,000 pesos, ano na ang ginawa ninyo doon sa 300,000 pesos? tinago ko po yung 60, binigay ko kay Colonel Santi yung 40. Yung 200 binigay ko kay Loloy sa Santa Mesa. Itong si Tox, kung makikita ninyo, ay makikilala pa ba ninyo? Opo. Mr. Chair, since we already have the picture of this Tox, who is allegedly a person of interest, dahil ito ang nagbigay ng order na patayin si General Barayuga, at ito rin po ang nagbigay ng pera na 300,000 pesos. Mr. Chair, I just would like to point out that at the time that General Barayuga was killed, there was an ongoing investigation by NBI regarding corruption in PSSO, most specifically in the operations of STL, Small Town Lottery. Pagkakataong nakabulong at nagkatotoo ang mga sinabi ni Colonel Mendoza sa former president. Nakatotoo, pwede mo ba kaming kwentuhan? Ano itong pagkakataong nakabulong at nagkatotoo ang mga sinabi ni Colonel Mendoza sa former president? Ni Colonel Leonardo po. Colonel Leonardo. I cannot elaborate more, Your Honor, pero common knowledge po yan sa aming mga operatiba na pag sinabi mong Colonel Leonardo at Ma'am Rowena Garma, nasa gilid po yan ng former president. So you will agree with me if I would say si Colonel Leonardo malakas sa former president. Yes po. Kung anong sabihin ni Colonel Leonardo, papaniwalaan ng former president. Maaari po. At kung anong hilingin ni Colonel Leonardo, susundin ng former president. Maaari din po. Let's go to Colonel Garma. Naniniwala ka din na si Colonel Garma malakas sa former president. Yes po. At kung anong sasabihin ni Colonel Garma, paniniwalaan ng former president. Yes, yeah. At kung anong hihilingin ni Colonel Garma sa former president, susundin din ng former president. Tama ba? Maaari din po. That's how you understand the influence of these people to the former president. Kaya, takot ka na suwayin si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Tama ba? Yes, Your Honor.
At dahil sa lakas ng impluensya nila sa presidente, pwedeng mawala ka sa serbisyo. Tama? Yes, Your Honor. Pwede ka ring mamatay. Tama? Lalo. Ha? Yes, Your Honor. Pwede ka ring makulong. Tama? Opo. Puntahan natin yung pangalawang dahilan. Bakit napilitan kang sumunod sa proyektong ito? You said, natatakot ka para sa sarili mo at sa mga pamilya mo. Ano yung mga pangyayari na naging dahilan kung bakit nagkaroon ka ng takot para sa kaligtasan mo at kaligtasan ng pamilya mo? Kasi nga po, ma-impluwensya po sila. Pag hindi ko po naman sinunod, baka hindi lang naman ako ang balikan, baka pati pamilya ko pa. Pag sinabi mo ba, Colonel Mendoza, baka hindi lang ikaw ang balikan, anong ibig sabihin mo ng salitang balikan? Kumbaga, hindi ako sumunod, Your Honor eh. So, hindi ako, kumbaga, pagka hindi ka sumunod, hindi ka kanila. What do you fear for your family kung bakit sinabi mo sa salaysay mo, natatakot ako para sa kaligtasan ko at ng pamilya ko? Anong posibleng mangyari sa iyo at sa pamilya mo kung hindi ka susunod kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma? Siyempre po, baka mamamatay po. You are saying posibleng patayin nila ikaw at ang pamilya mo? Are you saying that? Opo, Your Honor. Bakit mo nasabi ito? Anong pagkakataon na napatunayan mo sa sarili mo na kaya nilang gawin ito? Your Honor, marami na kasing ugong-ugong eh. Maari mo bang isalaysay sa amin ano yung mga umuugong na yon? Dahilan kung bakit mo inisip na baka patayin ni Colonel Leonardo at ni Colonel Garma, ikaw at ang pamilya mo, kung hindi ka susunod sa proyekto? Mayroon na pong mga dati pa po sa Davao Region na pag sinabi niyong Colonel Leonardo, yan po yung may hawak ng mga May hawak ng ano, Colonel? mga hitman po. Colonel Leonardo, may hawak ng mga hitman. Is that what you're saying? That is kumbaga yan po yung usap-usapan. Hindi ko naman po makukumpirma. Pero Usap-usapan. Let's talk about usap-usapan. Ayon sa usap-usapan na yan, ano ang mga pangyayari na sa pagkakaalam mo at ayon sa usap-usapan ng mga kasama mo, may kinalaman si Colonel Leonardo at si Colonel Garma? Can you cite some incidents na lumutang ang pangalan nilang dalawa ayon sa usap-usapan? Without necessarily you having a personal knowledge. Ayon sa usap-usapan, anong mga pangyayari ng patayan ang may kinalaman si Colonel Garma at si Colonel Leonardo? Yung mga nasa loob ng mga Chinese na nakakulong doon. Ito ba matagal mo nang alam or it's it because you're watching already the hearing of Quadcom? No, noon pa po yan. Ibig sabihin, kahit nung wala pang Quadcom, alam mo na yung patayan sa Davao Penal Colony ay may kinalaman si Colonel Leonardo at si Colonel Garma? Pero hearsay lang po, Your Honor. Yes, yan ay yun sa usap-usapan. At yung usap-usapan na yan, dito mo naririnig sa mga kapwa mo pulis. Tama ba? Kasi pulis ka eh. Opo, Your Honor. Kung pulis ka, ibig sabihin, yung usap-usapan na yun, sa kapwa pulis mo rin naririnig. Tama? You said yes already, Colonel. Yes.
aside from this Davao Penal Colony where there are 3 Chinese drug lords who were killed. Ano pa, ayon sa usap-usapan yung mga insidente, ay may kinalaman silang dalawa. Wala na po akong maalala, Your Honor. Wala ka nang maalaala. Opo. Wala na po. You remember about the allegation of Mayor Tommy Osmeña of Cebu. Ngayon na lang po ko yan nalaman kasi nanonood po ako ng congressional. So it is because of the killing incident in Davao Peloni, kaya natakot ka para sa kaligtasan mo at ng iyong mga pamilya. Tama ba yon? Opo, Your Honor. At ito rin ang dahilan kung bakit sa kabila ng alam mo na bawal ang pagpatay, no matter how guilty the person is, umayag ka na isagawa ang nasabing proyekto. Tama ba? Opo, Your Honor. In your affidavit, specifically paragraph 5, you also mentioned na gusto mo munang beripikahin ang impormasyon tungkol sa pagkakasangkot ni Wesley Barayuga sa drug operation, kaugnay ng impormasyon na ibinigay sa iyo ni Colonel Leonardo. Bakit mo hiniling kay Colonel Leonardo na beripikahin muna ang impormasyon na ito? Kasi po, government employee po yung target. Normal po yun na magkanda ka ng sarili mong investigation muna. At kapag hindi verification. government employee ang target, wala bang verification na mangyayari? Meron naman po. Meron din po. So why do you want to make your own verification? Ikaw ba at that particular time ay nagdududa sa sinasabi ni Colonel Leonardo? Yes po. Bakit ka nagdududa? Kasi yung target, bakit nasa loob ng PCSO? He is not only inside the PCSO. He is the secretary. board Yes, Your secretary Honor. of PCSO. And during that time, may naririnig ka ba na nagagalit o kinasasangkot ang gulo ni Wesley Barayuga? Wala naman po. And what were you thinking nung sinabi sa'yo ni Colonel Leonardo, wag nang beripikahin, bibigyan ka na lamang ng profile ni Colonel Garma? Yun nga po, nag-aalinlangan. Kaya lang, wala tayong magawa eh. Wala po akong kundi sundin. Kahit nag-aalinlangan ka, kung totoong sangkot sa droga, Barayuga, itinuloy mo dahil natatakot ka sa opisyal mo. Opo. Tama? At natatakot ka para sa kaligtasan mo at ng pamilya mo. Tama? Opo, Your Honor. At kaya ka natatakot sa mga opisyal mo ay dahil malalakas sila at maimpluwensya sa dating Pangulo. Tama? Opo. After some time, kinontak mo na itong si Nelson Mariano. At si Nelson Mariano ang humanap ng hitman. Do you confirm this? Opo, Your Honor. And after some time also, tinawagan ka ni Tox na di umano, tao ni Colonel Garma. Tama ba? Opo, Your Honor. At pagkatapos nitong pag-uusap ninyo ni Nelson Mariano, isinagawa na ng nasabing hitman ang naturang proyekto. Tama? Opo, Your Honor. At itong proyektong ito ay ang proyektong pagpatay kay Wesley Barayuga. Tama ba? Opo. And you also confirm that after this incident ay nakipagkita si Nelson Mariano kay Tox kaugnay ng 300,000 na ipinagkaloob sa inyo. Opo. Can you please state for the record again, paano hinati yung 300,000? Nung dumating po si Nelson, may dala-dala po siyang 300.
binigyan niya ako ng 40. Binigay ko na sa kanya yung iba. Ang kumuha ng pera ay si Nelson po. Nelson. Pagkatapos niyang kuhanin ang pera kay Tox, anong sunod na nangyari? Pumunta po siya sa akin. Pumunta sa'yo, Sabi niya, eto na po, ano sir. Sabi ko, sige. Sabi niya, bigyan niya ako ng 40. and then, where did the rest of the 260,000 go? Nasa kanila po. Nasa kanila. Would you know kung paano nahati yung 260,000? Si You have Nelson 1 minute po, left, Congresswoman Jinky. Si Nelson na ang nakakaalam noon. Yes. Colonel Mendoza, I want to remind you, you have a career in the PNP. Tama? yes, Your At Honor. kagaya ng sinabi mo, ikaw ay 20 taon na o 22 taon na nasa serbisyo. Yes, Your Honor. And perhaps after some time, you will be enjoying your retirement in PNP. Tama ba? Yes, Your Honor. I am just curious. Sa kabila ng panganib na iyong isinalaysay sa iyong opening statement, bakit ka lumutang at bakit mo isinasalaysay itong insidenteng ito laban kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma? Bukod po sa bigat ng konsyensya na dinadala ko po, for 4 years, may mga instances po na may gusto pang idawit na ibang tao po kasi. Kaya Sinong gustong may idawit? yung may kumalat po kasi ng mga text messages nung nakaraang linggo eh. Anong sabi sa text messages? Na hindi lang ako daw po yung gunman, ganun lang po. Hindi lang ikaw ang? Ako daw po yung gunman, tapos iba po yung hindi po klaro eh. Kasi Kindly wrap In up, other words, Congresswoman Colonel Jinky. Mendoza, kaya mo ginagawa ito because after 4 years, gusto mong tanggalin yung bigat ng loob mo opo, dahil hindi ka masamang tao opo, at hindi ka pumapatay sa taong walang laban. Tama? correct po. At napilitan ka lamang pumatay dahil sa takot mo sa mga opisyal na ito. Tama? Correct po. Nevertheless, I wish to manifest, Mr. Chair, Colonel Mendoza. In a theory of conspiracy, there are 3 types of principal. And in the story you narrated, you mentioned the name of Colonel Leonardo, Colonel Garma, Colonel Santi Mendoza, Nelson Mariano, Tox, and Loloy, the hitman. Under the theory of conspiracy, kahit hindi ikaw ang pumatay, you will still be liable for the same crime. This is the definition of conspiracy. That the act of one Nako po. is the act of all. The crime of one is the crime of all. And the penalty of one is the penalty of all. And I wish to state for the record, Mr. Chair, that given these names who figured out in this killing incident against Wesley Barayuga, it appears to us that Colonel Leonardo and Colonel Garma participated as conspirators by inducement. Kung hindi po nila pinagplanuhan, inisip, inutos, at ipinagkaloob lahat ng mga kailangan, they will not be able to perpetrate this crime of murder. For Colonel Santi Mendoza and for Nelson Mariano, perhaps they participated in the killing incident. However, under the law, they are considered as principals by indispensable cooperation. Sapagkat sila ang nag-connect sa hitman. And without their indispensable cooperation of connecting this idea, this criminal intention to the perpetrators, there is no crime of murder. And for Loloy and the rest of the backup who appeared in the video, perhaps the one riding in the
car and the one riding in the motorcycle na di umano'y bumak up sa pagpatay na ito, we can consider them as principal by direct participation. Sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng posibilidad na madawit ang pangalan ni Colonel Santi Mendoza at kasama na si Nelson Mariano, they took the courage to speak before the Quadcom dahil gustong alisin ang bigat sa dibdib ng loob, particularly of Colonel Mendoza. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Luistro. The next to interpolate is Congressman Keith Flores. You are recognized. You have 5 minutes. Please be reminded that today we have 2 topics that we will discuss. This is the EJK and then later on the POGO. We will continue our discussions and deliberations on the subject matter of POGO. So you have 5 minutes, Congressman Keith. Thank you, Mr. Chair. I only have a few questions, Mr. Chair, since most of the questions have already been asked by Congressman Pimentel and Congressman Luistro. Mr. Colonel Mendoza, were you in the same unit as Colonel Leonardo? Hindi po. Hindi. Were you under him in any of the units that you served sa PNP? Hindi po. Hindi. Pero ang question lang po is, kung hindi kayo naging tao ni Colonel Leonardo in any of the units that you served in, bakit ikaw ang tinawagan niya to do this particular job? Siguro po dahil I was the former head of the Regional Drug Enforcement Unit in NCR. Doon po kami nag-umpisang magkuntakan. Okay. Hindi naman because known ka for doing jobs like this? Hindi naman? Hindi po. Hindi. So out of the blue, tinawagan ka lang niya na ipagawa tong operation na